Hello Carawelas, mabuhay! This is Gaisel Ortega and this is my final prediction at Miss International Queen 2024. Hey guys! Kamusta po kayong lahat? At syempre, ito na ang aking final prediction sa Miss International Queen 2024. Kung sino nga ba ang napupusuan kong manalo. Kung sino nga ba ang may karapatang manalo dito sa beauty pageant nito. It will be charot. Ganon. Actually, 3 girls ang gusto kong maputungan ng corona dito sa competition. Pero may isa talaga akong girl talaga, trans woman na gustong manalo dito sa Miss International Queen 2024 kasi nakakababae siya. Ano ba tawag doon? Nakakalambot siya, o di ba? Parang pag siya yung manalo, siya yung magiging pamantayan ng mga trans women na dapat ganito ang sumali sa isang Miss International Queen contest. Ganon, hindi yung pwede ako tapos lagyan ng wig tapos may pasuso. Pwede na, dapat ganon. So 3 yung napipilian ko, pero i-place ko sa second runner up si Miss Philippines. Bakit si Miss Philippines? Hindi ko ba siya gusto? Hindi ko siya ganyan? Hindi ko ba siya hindi porque Pilipino ako, si Philippines na lagi Philippines. Wala yan sa aking ano ba tawag doon? Wala sa aking jurisdiction, hindi. Wala sa hinagap ko na lagi akong Philippines, team Philippines. I always support Philippines. I love Philippines, but hindi sa point na pag may nakikita akong magaling ay si Philippines lagi. Doon tayo sa totoo. Doon tayo sa mukhang babae. Doon tayo sa totoong magaling. Nilagay ko lang si Philippines sa number 3, hindi ibig sabihin na hindi ko siya bet. I love her. Nakikita ko lang talaga na mas may ibang deserving na manalo ng Miss International Queen 2024. Pero kung siya ang bibigyan ng corona, wala namang duda kasi sino ba naman ako para kumontra? Syempre, ang Miss International Queen Organization talaga ang totoong nakakaalam kung sino ang karapat-dapat putungan ng corona. At ako ay ito lang ang aking kuro-kuro, ang aking opinion. Ang feeling ko, second runner-up is Miss Philippines, Sofia Arcangel. Next, ang aking first runner-up at kasama sa aking last 2 standing. I love her. Gusto ko yung mga pasabog niya, gusto ko yung mga eksena niya, yung alam mo yun, yung kaya niyang manalo sa competition USA. Ayun. Hindi dahil Pilipinas siya, kailangan siya ang ilagay ko doon sa tuktok. No. Hindi ako ganon, diba? Alam niyo yan, diba? Hindi ako maka-Miss Philippines kung hindi naman ano ba tawag yun, kung hindi naman nag-perform. Wala sa akin yan. Kung ikaw Pilipina at ginalingan mo, ay di na number 1 kita para i-deserve mo, di ba? So si Miss USA, nakikita ko yung pagpupursige, yung laban na laban. Kaya nilagay ko siya sa aking first runner up kasi nga laban na laban. Ayun din naman, yung alam mo yun, yung 'di ba? Nakita naman ninyo si Miss Fuchsia Ravena. Hindi siya laban na laban, daming laban na laban ng batch niya. Tapos ano lang siya, low-key lang, ganda-ganda lang, pademure lang. O 'di ba, winner kasi nakikitaan kasi ng bad basta may demerit pag laban na laban ka. Parang ayan. May demerit din yung aso. Ayan, nakakaloka yung aso. Kung laban na laban ka kasi parang nakikitaan ko na may bad side ka. May bad side na paglaban na laban. Parang focus ka sa competition samantalang yung ginagawa mo laban ka lang ng laban tapos nakakalimutan mo yung pagiging sisterhood mo. Nakakalimutan mo yung sisterhood sa mga queens, kung anong ginagawa mo.
Kasi nakapokus ka lang sa laban mo, feeling mo winner ka, parang ang yabang ng dating. Ayoko ng ganon. Medyo demerit sa akin yung laban ng bonggang-bongga na nakalimutan niya na makipagkaibigan sa kapwa niya trans. Ayun, kayo, ganun yung feel ko kay Miss USA. Gusto pa yung ano kasi yung feeling kasi ni Miss USA ay pag nasa lubong niya, pag nakausap niya parang I'm the best among the rest. Parang mga ganong eksena niya. Pero hindi ko naman tinatanggal, magaling naman talaga siya. Kaya that's why nilagay ko nga siya as first runner up. And ang aking predicted winner dito sa Miss International Queen, ito na, maulan na. Maulan na. Kumukulog na guys, oh. Ang aking predicted winner sa Miss International Queen, Miss Vietnam. Grabe. Kung maghahanap ka ng babae, siya yun. Mas bongga pa nga siya sa babae. Sabihin man natin, ritokada, lahat naman sila ritokada. Wag kayong magmalinis siya ng bonggang-bongga. Lahat ng Miss International Queen contestant ritokada from head to toe. O ganon. Sino ang hindi? Dahil sampalin ko ng 5,000 times. O ganon. So ayun, so gusto ko si Vietnam kahit maulan na. Gusto ko siya manalo ng Miss International Queen. Siguro pangalawang Miss International Queen ng Vietnam. Kung sakaling manalo sila ngayon, deserve niya. Yung wit niya, yung eksena niya, yung alam mo, yung very low-key lang, pero alam mo magaling. Ang ganda-ganda niya talaga. Talaga mapasabi, oh my God, si Vietnam na talaga ito. Mapapaganon ka talaga. Oh my God, this is it. Diba? Natuwa ako sa kanya. Yung, alam mo, yung wala lang. Lumalaban siya with her grace, poise and beauty. Mga ganong level, hindi yung aarangkada ka lang doon, makipaglampasuhan ka doon, parang pero hindi mo iniisip yung grace mo, hindi mo iniisip yung poise mo. Diba? Ganon si Vietnam, maganda ako. So that would be all guys, at ang aking predicted winner, kung sino man manalo sa kanilang tatlo, feeling ko kasi sa kanilang tatlo lang umiikot yung corona. Kung sino man manalo sa kanilang tatlo, wala naman akong violent reaction. No. For me lang talaga, mas deserve sa aking paningin at aking puso't isipan si Miss Vietnam. Nakita niyo umuulan, pero dead man lang ako, vlog pa rin ang vlog. Ayun, manalo man si Miss Philippines, congratulations. Manalo man si USA, congratulations. Manalo si Vietnam, ay congratulations. Yan. There you go guys. Maraming salamat. Ay sana nagustuhan niyo ang aking final prediction sa Miss International Queen 2024. This is Gaisel Ortega and bye-bye.